You are amazing, awesome in all you do. You are my Jesus, my God and my Savior. You're everything I long for. You are my Father. You are my Father. You love me just as I am. My great provider. My great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. You are my Father. You are my Father. You loved me just as I am. My great provider. My great provider. You give me all my needs. You're everything I long for. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Every move I make, every breath I take, it's all because of you. Jesus, you are my everything. I exist because of you. Everything I have, everything that I am, it's all because of you, my Lord. It's all because of you. It's all because of you, my Jesus. It's all because of you. Good morning, Comfy family! At good morning sa lahat po ng mga nanay. Today is your day. Siyempre, day ni Lord, pero with the Lord, today is your day. Kaya, sineselebrate po namin ngayong umaga ang lahat ng mga nanay. Yan.
Thank you, Lord, sa mga kapatiran natin na maaga po. Balik tayo ulit sa batian. Sister Lorraine Pehi, Sister Weng, Brother Darwin, ang sarap ng handa mo kahapon. Nakikain kami online. Sister Siling, good morning. Siling Mendoza. Sister Alice Mosquera. Okay. Kaka, good morning. Sister Maricel Harjolin. Sister Cora. Ninong dito, Ninang Mila, good morning po. Sister Linda Javier. Yan. Magandang umaga sa inyong lahat. At kamusta naman po ang celebration ng Mother's Day sa kanya-kanyang tahanan? Ang mga bata, ano po ang inyong surprises para sa inyong mga magulang, mga nanay sa araw na ito? Sister Aileen Simulatan ng Bulacan, good morning. Sister Mabel Kalwalhatian, good morning, good morning. Kuya Jim and Tita Ku. At ang bagong mami, Sister Mishi Bongo, Sister Temi, Sister Evelyn Amutan, Nanay Clement, good morning and Happy Mother's Day. Sister Tess Magat, Sister Josie Nacional, good morning po. Sister Linda Gaviria, Happy Mother's Day. Minister Ali, Sister Ivy Umla, Sister Nor Kalingasan, Sister Chai, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Orpilia family ng Baguio, Teves family ng Bulacan, Garcia family ng East. Ayan, dami nyo na ha. At ang mga Barrera family, lahat ng mga Barrera mothers, Happy Mother's Day sa inyo. Sister Neva, at ang mga magkakapatid, Sister Neva, Sister Mercy, and Sister Mel Lalog. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Siyempre, ang lahat ng mga mamshis ng Chicago, Illinois. Sister Trining, Sister Reggie, Sister Bing, Sister Jing, Sister Johnny Bell, Sister Michelle, Sister Norma, ayan, at si Sister Tess Caramba ng Chicago. Ayan, si Happy Mother's Day po kay Ninang Linda Lavilla at si Geraldine. Laging nanonood pala sila. Sister Nelia Rada, Happy Mother's Day po sa inyo at kay Sister Melanie and Sister Marie. Ima, happy birthday. Happy Mother's Day kay Ima, kay Dabs, kay Heidi, at kay Tin. Yan, sa mga angkan ko yan. At sa lahat po ng mga kamag-anak ko sa Pampanga, yung mga tiyahin ko, Happy Mother's Day. At sa lahat po ng mga nanay ng bagong buhay kay Kristo. Sister Melva Di Maano, Sister Josie Nacional, good morning po. Minister Ray, Sister Odette, Pastor Alex Dueñas, Pastor Alex, magkita tayo bago ka umalis. Okay, Sister Nida Galardino, Sister Judith, Sister Lorna Pehi. Puro mga nanay. Talagang Mother's Day ngayon, ano? Doc Edwin and Sister Tin, si Papang at si Mamang. Okay. Thank you po, Ninang Mila. Ayan. Don, Holly, and Ziki. Thank you, Lord. Happy Mother's Day, Holly. Sister Ami Hernandez at lahat po ng Hernandez family. Sister Kring, Happy Mother's Day to you too. Sister Marisa Roraldo. Sister Rose Orpilia, good morning. Ayan. Pastor Lito, happy birthday. Ayan. 60th birthday ni Pastor Lito. Ayan. To. 60 ka na.
Okay. Sister Auring, good morning. Happy Mother's Day. Sister Rachel na nasa Japan. Happy Mother's Day din po sa inyo. Yan, si Pastor Alex, yan. Brother Jess Mahinay, good morning. Sister Sally Flores. Brother Dennis Vito. Sister Connie Suarez, Happy Mother's Day. Ayan. Mga kapatid, ingatan nyo po yung pagpindot nyo nung reaction. Yung mga emoticon ba ang tawag doon? Oo. Yung iba sa inyo may problema sa Comfy eh. Ano problema nyo sa Comfy? Kasi, ano po, alam naman namin na pipindot nyo lang yung angry na reaction. Pero hindi naman kayo galit, di ba? Pero kung may problema kayo sa Comfy, message nyo ako, mag-usap tayo. Kagaya ni Connie. Connie, anong problema mo sa Comfy? Dahan-dahan ng pindot, baka akala namin galit kayo mga kapatid. Nababawi ba yon? Okay. Mga kapatid, Connie, baguhin mo na yung mo. Si Sister Net din nung isang araw. Sister Net, patulong ka po kay Jam. Oo, shoutout talaga kay Connie eh. May problema sa Comfy. Ay, syempre naman to. Talagang ganon. Okay. Sister Arian, ayan. Si Sister Arian ay malapit na maging mommy. No, advance Mother's Day sa iyo, Sister Arian. Sister Tess Malabonga, good morning. Ayan, dami na. Sister Yeye, ayan. Sister Gemma Balester, Brother Alan, good morning. Okay. Sister Rita, Happy Mother's Day din po sa inyo. Si Malinda Alcance. Sister Tere. Sister Fritz ng Baguio, Happy Mother's Day kapatid. Sister Celia, Happy Mother's Day. Sister Carmen Mahia, Happy Mother's Day po. Sister Jen. Sister Dame, si Sister Dame, oo, ng Nueva Ecija. Okay. Si Iper. Si Mitzi Jokno. Ayan, sa mga Jokno family. Good morning din sa inyo and Happy Mother's Day. Okay. Kay Greg and Sandy, Happy Mother's Day, Sandy. Si Sister Jen Rubio ba? Ayan. Si Sister Vicky Del Rosario. Sister Alia Eunice Lorenzana. Sister Lita Saraspe. John Christian Garcia Lee. Okay. Sister Gigi and Sister Ruth Milambiling Marciano. Milambiling pala yung Alam mo, ang buong akala ko talaga Sister Gigi, malambing. Oo, yung middle nila. Sister Rose Enriquez na nasa Singapore. Good morning. Okay. Sister Josie din ako. Good morning din. Sister Lolit pala, nakalimutan ko. Ng Chicago. Ayan. Sister Lolit. Pinagpe-pray po namin din si Brother June dito. Sister Daisy. Ayan, Sister Rose Iwata, kay Nanay During. Okay, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day kay Che Garcia. Hello, Che. Brother Jojo Rosilio, good morning. Sister Melvie, Tungkab ng Baguio. Yan, dami na natin. Sabi ni Sister Ami Hernandez, oo nga daw, katulad niya kung ano-ano din ang napipindot. Ayan. Sister Tere ng Baguio, good morning.
Ingat po kayo sa mga napipindot nyo kasi baka akala namin galit kayo. Sister Noemi, good morning. Nanay Norma Abel, good morning po. Nagpalit na. Mga nagpalit na pala. Ninang Kit, good morning. Oy, Brother Robert and Minister Elmer. Magandang umaga dyan sa inyo. Ayan. Pagka pwede nang bumalik, balik na muna kayo, ha? Okay. Okay, 9:10 na mga kapatid at napakarami nyo na po. Okay. Salamat po ulit sa umaga na to na kayo po ay nakasama namin, lalong-lalo na po sa lahat ng mga nanay. Good morning po sa inyong lahat. Okay? Yes. Tayo po'y mananalangin muna mga kapatid ha. At gusto ko pong tawagin si Sister Venus, ang isang dakilang nanay dito sa Comfy dahil siyang may pinakamaraming anak sa Comfy. Si Joy ba? Hindi. Dalawa sila. It's a tie. Thank you, Lord. Good morning, Lord. Good morning, Jesus. Good morning, mga kapatid. Thank you, Lord. Happy Mother's Day sa lahat ng mother, lahat na nakakapakinig neto. Thank you, Lord. Tayo po manalangin, mga kapatid. Thank you, Lord. Sa 1 John 5 verse 14, sabi po ron, hindi tayo nag-aatubili na lumapit sa Kanya sapagkat alam natin na ibibigay niya ang ating hinihingi ayon sa Kanyang kalooban. Thank you, Lord. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umagang ito na muli po kami malalakas, may kapayapaan sa pagkagising, Panginoon, malalakas ang pangangatawan, malulusog, Lord, maayos na kaisipan. Salamat, Panginoon, tunay po ang lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Narito po kami, mga magkakapatid, nagkakaisa po sa aming fellowship na ito, Lord. Pangunahan mo po kami, gabayan mo kami, Panginoon, lalong-lalo na po ang aming kapatid, Pastor Lord, na gagamitin mo, bigyan mo po siya na dobling anointing po na nagmumula sa iyo. Panginoon, tinataas din po namin sa oras na ito, maging pong Panginoon ang tutugtog, lahat ng tatayo, Panginoon, hinihiling po namin ang iyong presensya, na kayo, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Sa lahat, Panginoon, maging mga instrumento na gagamitin. Thank you, Lord. Alam po namin, iyan po ay nagmumula, Panginoon, sa iyo. Wala po kami muli po, wala kaming magagawa, Lord, kung wala ka po. Kaya hinihiling po namin sa lahat ng aming gagawin sa oras na ito, pangunahan mo kaming lahat, Panginoon. At sa lahat ng mga nakakapakinig, salamat din, Panginoon, sa iyong pag-ibig sa bawat isa, na tunay po, binigyan mo ng oras, ng pagkakataon na muli kami, Lord, magkaisa, manampalataya, umasa at magtiwala sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name, Amen. Praise. Amen. Praise. Thank you, Lord. Hallelujah. Good morning, mga kapatid. Magandang umaga sa Happy ating mga kapatid. Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Hallelujah, hallelujah. Sige po, again, another day na naman po to start praising the Lord. Kaya sa lahat po ng mga nasa kanilang mga tahanan, tayo na po kayo at tayo po ay sabay-sabay na umawit sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Sige po, awit tayo sa Panginoon. Sing a new song unto the Lord. Sing to the Lord a new song. Make a joyful noise unto the Lord. Let us rejoice, bless his name. For the Lord is good. Enter his gates with thanksgiving. Enter his courts with praise. For the joy of the Lord is our strength. Great is the Lord. Sing to the Lord a new song. Make a joyful noise unto the Lord. Let us rejoice, bless his name. For the Lord is good. Enter his gates with thanksgiving. Enter courts we praise, for the joy of the Lord is our strength.
faithfulness, oh Lord, my God. Woo! Great is thy faithfulness, oh Lord, my God. Great is thy faithfulness, oh Lord, my God. Great is thy faithfulness, oh Lord. Let us celebrate. Let us celebrate the goodness of the Lord. Let us celebrate the goodness of the Lord. Oh, let us celebrate the goodness of the Lord till His mighty power comes down. The little that a good man on His word, more than the wealth of all the wicked. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Even lions go hungry for lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is good. The little that good man on His word, more than the wealth of all the wicked. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Even lions go hungry for lack of food, but those who obey the Lord lack nothing good. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes, oh yes. The Lord is good. Oh yes, oh yes. The Lord is good. The Lord is good. The Lord is so good. Amen. Hallelujah. Oh yes, the Lord is good. The Lord is faithful. Oh, thank you, Lord God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Lord, I will always sing of your constant love. Thank you, Jesus. Lord, I will always sing of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all time, and your faithfulness is
Okay. Good morning po ulit mga kapatid. Ayan. Para sa mga kapatiran po natin na nandiyan sa Talim Island, magandang umaga po sa inyong lahat, sa Katandala. And happy birthday na rin po kay Sister Babes Pinyon ng Texas. Okay? Meron po akong gustong i-share na word sa inyo since today po is Mother's Day. Sa Proverbs 31:28-31. Her children rise up and bless her, her husband also. And he praises her, saying, many daughters have done nobly, but you excel them all. Charm is deceitful and beauty is vain. But a woman who fears the Lord, she shall be praised. Give her the product of her hands, and let her works praise her in the gates. Ayan, thank you, Lord. Naka-encounter na po ba kayo ng mga anak na hindi naman kagandahan, pero sinasabi nilang, maganda ako Pag tinanong, sino nagsabi sa iyo maganda ka? Nanay ko. Di ba? O kaya yung ibang sasabihin mo, pag tinanong mo yung mga bata, magaling ka ba? Sasabihin sa iyo, oo naman, ang galing-galing ko kaya. Sino nagsabi sa iyo? Nanay ko. Di ba? So, yung pong salitang yon, nasagot na yon, di ba? Parang a simple answer po sa isang profound question kung tutuusin. So, makikita mo po doon sa statement na yon, na napakalaki po ng influence ng mga mother sa kanilang mga anak. Although po ang dapat sa mag-nurture ng mga anak ay kasama ang nanay at tatay, pero kadalasan po kasi yung father is the provider, the mother usually is the nurturer. At nanay po ang kadalasan na unang-unang nagsasabi or nagtuturo sa anak nila tungkol kay Lord. Kaya napakalaki po ng part ng nanay para po makadevelop sila ng godly children. Kailangan yung nanay maging godly din. So, yun nga po itong binasa ko, pag tinignan nyo po, in all the books of Proverbs, in all the chapters of the book of Proverbs, kung tutuusin po, billions of people na ang natulungan ng Proverbs ng book na ito para po sa ikagaganda, sa ikabubuti ng buhay ng bawat tao. Pero pansinin niyo po, sa 30 chapters of the book of Proverbs, yung pinaka-last na chapter ay ano po siya, parang it's a tribute for godly women. Imagine niyo mga kapatid, yung buong book of Proverbs, ang pinaka parang ending niya, climax niya, tungkol sa mga godly mothers. So, pag tinignan po natin ito, Proverbs na mismo, tas dinedicate sa mga mothers, kung tutuusin, napakalaki ng role kasi ng mga mothers sa creation ng godly society, mga kapatid. Kaya nga sabi niya rito sa Proverbs na binasa ko po kanina, her children rise up and bless her. Sa umagang ito especially, although dapat hindi lang po pagka ganitong araw, when you rise up, do you bless your mother? Yan medyo ang nakakalimutan natin. Actually po, isa sa mga kasalanan ng mga anak or hindi man kasalanan, isa sa mga pagkukulang ng mga anak ay yung hindi po natin nabibigyan ng sapat na importansya ang mga nanay natin. Biologically po kasi, ang mga women are designed po for self-sacrifice. Kung tutuusin, pag nag-conceive ang nanay, lahat po ng katawan niya ay mag-focus doon sa pag-nurture sa kanyang, sa new life na nasa sinapupunan niya. Maski yung body niya, automatic yon, ifo-focus ang lahat doon sa bata na nasa tiyan niya.
Kaya nga 'di ba ang nanay kahit anong kainin, pupunta lahat doon. So kasi yung body rin ng nanay ay ganun ang pagkakagawa. Tapos paglabas ng bata, gagawin pa lahat ng nanay para palakihin ng maayos at maibigay ang lahat para doon sa 9 na buwan din niyang walang inintindi kung hindi yung nasa tiyan niya. Paglabas, yung pa rin. Wala pa rin ibang inintindi kung hindi yung anak na lumabas sa kanya. So, women po, ang mga women po talaga are designed for self-sacrifice. Why? Alam niyo po kung bakit? Because for all mothers, the definition of love, mga kapatid, is you. Sa lahat po ng nanay, pagka tinanong mo ang nanay ano ang love, ang definition niya ng love, ikaw na anak niya. So, have you considered the priceless value po of the woman who gave life to you? Yung nanay. Nako-consider po ba natin yon? Sa mga ganitong okasyon, mapapaisip ka eh. Siguro kaya sa ganitong okasyon mo lang naiisip yon dahil hindi mo na-appreciate ang mother mo every day. Pero okay na rin yon kahit na pag ganitong okasyon lang, naaalala mo and napuput into remembrance mo of all the sacrifices that your mother did for you. Ngayon kung hindi mo yun na-appreciate, parang may mali, mga kapatid. Kasi ang mga nanay, are they perfect? Hindi po. Lahat ba ng ginagawa nila tama? Hindi rin po. Pero sila po ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya kailangan i-honor po natin sila. At natuwa rin po ako dun sa verse 31 nitong Proverbs na binasa ko po sa inyo. Ang sabi niya, give her the product of her hands and let her works praise her in the gates. Sino po ba ang product of her hands? Hindi po ba kayo, mga kapatid, tayo na mga anak, ang product of their hands? Dahil hinubog tayo sa kamay ng mga nanay natin. Kaya ang sabi rito, let her works praise her in the gates. Sino po ang works nila? Tayo rin. Tayo yung resulta ng kanilang paggawa. Kaya sabi niya, give her the honor and let her praise her in the gates. Kaya for today, and I pray na wag lang for today, mga kapatid, na ibigay natin sa kanila ang honor na nararapat sa kanila for everything that they did to prepare you to be a loving and kind person, o kaya po, to be the good men and women of this generation or the next generation. Kasi we cannot make it without mothers. Yan. Hindi po talaga, kaya napaka-importante ng mga nanay. Kaya po today, mga nanay, today the Lord has made us keenly aware, mga kapatid, of how blessed we are because you are our mother. Kaya po, we rise up today and call you all blessed. All the mothers, you are all blessed, mga kapatid. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga nanay na kaya po kami ganito ngayon dahil sa inyong mga nanay. Sa araw na to, pinupuri po namin kayo kasama ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Yan. At meron pong ipin-repair na video presentation yung ating mga kabataan dito. Ito po ay one way of thanking their mothers dito po sa Comfy at tribute po nila ito para sa kanila. Panoorin po natin, mga kapatid.
Happy Mother's Day po to all the mothers out there. I mean, all the wonderful mothers out there here in the earth, the universe rather. Thank you, Lord po sa inyo. And first of all, I just want to greet everyone, happy Mother's Day, especially to our frontliners who's been staying at work just to save us. And thank you for your sacrifices para po sa amin. Thank you so much. May God bless you more and keep you safe. And also to my mommies out there sa Comfy Paranaque, thank you, Lord po, for taking care of me and also for accepting me sa bahay nyo and loving me as if I am your own daughter. Kanila Sister Liza Pangilinan, Sister Venus, Sister Jen Garcia, and also kay Sister Tata, and of course sa mga iba pang mommy dyan na welcome din ako. Thank you so much po for letting me in and letting me stay there, and kahit po makulit ako and maingay. Thank you, Lord po, kasi you guys is there always for me and guiding me and enlightening me. And also, I want to greet my mother. Mom, happy Mother's Day. I love you so much. May God bless you more sa lahat ng mommy. And Ma, I just want to say thank you for everything, for all your sacrifices and your unconditional love for me. Sa lahat ng nanay, thank you for always loving your kids unconditionally. And ayun, syempre Ma, thank you for giving us more than what we deserve. You've been giving us the life that we don't sometimes really deserve. Yun, thank you Ma, I love you. And ayun, may God bless you more. Stay safe guys and be disinfected. Love you all po. Happy Mother's Day. Hello po, Happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay, lola at tita natin na pinakamamahal, especially sa mother ko. Happy Mother's Day, Mother. I love you. Happy Mother's Day. Thank you for everything, sa lahat ng sacrifices and efforts na binibigay mo for us. Thank you. I love you. Happy Mother's Day, Ma. I love you. Sana nandito pa rin kayo. Pabahin yung buhay niyo ni Lord hanggang sa maging successful ako para makabawi ako sa inyo. Tsaka wala na akong masabi, Ma, kasi nasa iyo na lahat. Sound check. Check. Happy Mother's Day po sa lahat po ng nanay na nandito at saka po sa lahat ng mga nanonood. Low sound. Mic test. Check, check.
aking Diyos, laging ikaw ang hinahanap ko. Uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw ang laman. Laman ng isip ko'y laging ikaw, Panginoon, nahihimlay sa puso mo, Jesus. Katapatan mo ay walang hanggan, pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Katapatan mo ay walang hanggan, pag-ibig mo, Jesus, di mapantayan. Dakila ka, dakila ka, Panginoon. Thank you, Lord, sa Voice for God. Ayan po ang ating mga binata. Ang banda, ang kanila pong grupo ay tinawag na Voice for God. At yun po ay handog nila sa lahat po ng mga nanay ng ating Comfy family. Ano po? At ngayon po, dako tayo sa ating sharing portion. Kung natatandaan nyo po, simula nung nag-umpisa po tayo, meron tayong isang pinagpe-pray natin na kapatid po natin. Siya po ay dating manggagawa ng Comfy. Nakapag-asawa, nakapag-abroad. Ngayon po, siguro po mga 1.5 months ago, pinauwi po siya. Siya po ay isang seaman. Ngayon, pakinggan natin yung sharing niya kasi nag-positive po siya sa COVID-19. Kaya yan po yung pinagpe-pray natin ngayon. Pero panoorin niyo po ang kanyang testimony kung papaano po kumilos at gumalaw ang Diyos sa sitwasyon ng lahat ng mga nagtitiwala sa Kanya. Narito po si Brother June Bacani. Purihin po ang Panginoon. Una sa lahat, pinapati po ng magandang araw at pagpalain nawa ng lahat ng Diyos. Magpagpalang araw para sa ating lahat. Narito po ako at nais magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos sa kabuti at pag-ibig na pinadanas niya sa akin. Hindi ko na po kahaba na aking pagbabahagi. Nais ko lang pong ikwento ng bagya niyo ang pong pagkapalang dinanas. Lingid po o maaari po hindi na po lingid sa kanaman ng ating mga kapatiran kung ano po yung pagsubok na dumating sa buhay ko at sa buhay na pamilya. Isa po ako sa naging biktima ng coronavirus. Kahit sabi po, hindi ko na po ikahihiya at hindi ko na po itatago. Ito po ang katotohanan. Pakasakit po pala, hindi ganong kasakit yung ang tinamaan ako ng ganong sakit. Ang masakit po yung mga tinanas ko sa emosyon at emosyon na sakit po. Hindi dahil para sa aking sarili, hindi lang para sa aking sarili, kundi dahil din para doon sa aking mga mahal sa buhay. Okay, sa madalit sabi po nung madala na po ako sa ospital sapagkat diniklara na po akong positibo.
Nung unang araw po na ma-meet ko yung doktor, sinabi niya po sa akin, tatay po, tinawag nila sa akin. Tatay, sasamin ko po sa inyo, bago po para sa amin ang sakit na ito. At kahit po kanino bago po ang sakit na ito at hindi po natin alam kung anong gamot. So doon pa lang po, iba na yung naging takbo na aking kaisipan. Nakaramdam na ako ng pagkatakot. Nakaramdam na ako ng pagkabagabag. Naisip ko sarili ko, mabubuhay kaya ako? Yun po agad isang pumasok sa aking kaisipan. So doon na po nag-umpisa na parang nagkaroon po ng kalbaryo ang buhay ko. Nag-iisa ako sa kwarto ng malaking kwarto ng isang ospital. Ang mga doktor at nurse, limitado lang ang kanilang pagpasok. Sa loob ng isang araw, isang beses lang sila pumapasok. So pag may nararamdaman ako sa aking katawan, may pagkakataon po na hindi sila dumarating. Hindi man lang po nila ako sinisili. Nangyari po mga pagkakataon. Doon ko po na-realize na kapag dumating pala sa isang tao ang sakit na ito, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa kanya, mabuhay o mamatay. Naisip ko sa sandaling iyon na hihintay na lang pala ng mga doktor na kung ano mangyari sa akin. Darating ang sandali na abutan na lang nila ako ng patay dito sa loob ng kwarto. Pagkat ilang beses ko po silang tinawagan, walang dumating. Tinanggap ko po ang kanilang rason sapagkat sinabi nila na sinusunod lang nila ang protocol ng hospital na talaga limitado lang po ang kanilang pagpasok hanggang sa malaman ko ang totoo. Sinabi sa akin ng doktor ng unang protocol ng hospital ng una, sa loob po ng 2 araw hanggat maaari isang beses na silang papasok upang maiwasan nga po ang pagkakalat ng virus. Bibigay lang po nila ang gamot, bibigyan lang nila ang instruction ng pasyente kung ano ang dapat gawin. So, nung araw pong yun na sinabi sa akin ng doktor na hindi nila alam kung anong gagawin, kung ano ang gamot, at gagawin lang nila kung ano ang kanilang magagawa upang mabuhay ang mga pasyente. Nung kinagabihan po yun, doon ako nag-umpisang umiyak. Umiyak na umiyak. Umiyak sa aking magulang, umiyak sa aking asawa, ang mga mahal sa buhay, at umiyak sa ating Panginoon Diyos. Doon ko na-realize na wala akong tatakbong kundi ang ating Panginoon Diyos. Doon ko na-realize sa aking sarili na oras na upang magbalik loob sa Diyos. Sa laki na aking mga nagawang pagkakasala at pagkukulang sa Kanya, pagkakasala sa aking mga mahal sa buhay, sa aking asawa, pagkakasala sa aking sarili, higit sa lahat sa Diyos. Doon po ako umiyak, lumuhod sa gilid ng aking kama at nanikluhod sa Panginoon, humingi ng tawad. Sa aking pangungulila sa mga nagdaang araw na yon, wala po akong naging kasama kundi ang aking cellphone. Cellphone po na nagbigay ng malaking tulong sa akin. Sa oras ng aking kalungkutan, tinatawagan ko ang aking asawa, ang aking mga anak, ang aking magulang. At siya ko pong ginagamit na pang-aliw sa akin. Papatugtog ko ako ng mga awiting spiritual. At alam niyo po ba na realize ko ng mga oras na yun na ang dami po pala nagmamahal sa akin. Yung mga kapatiran sa Pompi, matagal ko na po hindi nakikita. Tumatawag, nagme-message sa akin, nagdarasal, nagpapalakas ng loob. At doon ko po na-realize na kung ang mga tao naninikluhod sa Panginoon at nananalangin upang ako'y mabuhay, so mas dapat ko pang higitan yung kanilang ginagawa. So mga oras na yung patuloy at patuloy, walang oras na hindi ako nananalangin sa Panginoon Diyos. Nabigyan ako ng kagaling at kalakasan. Alam niyo po mga kapatid, napakalaking pagpapala
Dumating sa akin noong ika-4 na araw ko pa lang po sa hospital, naramdaman ko na po ang pagbabalik ng aking lakas physically. At hanggang sa dumating po yung sandali na sa pangatlong swab po, dumating yung resulta. Makaraan po ang 1 buwan ko sa hospital na pinakihintay namin lahat. Pinakihintay ko ng aking asawa, ng aking mga magulang. So, diniklara po ng doktor, sinabi po sa akin na negatibo na daw po ako. Noong oras po yun, halos hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Magtatalon ako, magsisigaw. Sa una ko pong ginawa ng oras na yun. Tinawagan ko ang asawa ko. Tinawagan ko ang magulang ko. Doon po, nagdiwa ang lahat. Mga tiyahin ko, mga pinsang ko. So, napakalaki pong pasasalamat. Yung anumang hirap yung dinanas namin, hindi po kami pinabayaan ng Diyos. Higit po sa lahat yung mga magulang ko at mga kapatid. Ang asawa ko, maging ang biyanan ko, na masyado pong naghirap ang kalooban. Lahat po sila na-stress at namayat. Naawa nga po ako sa biyanan ko nang makita ko nung pagkalabas ko sa hospital. Tinanong ko siya kung bakit siya namayat. Nang ganon, masyado po pala siyang na-stress at nag-isip sa nangyari sa akin. Doon ko naramdaman na talaga palang mahal na mahal ako ng Diyos. Pinaramdam niya yung pagmamahal niya sa akin sa pamagitan po ng mga taong nagmamahal sa akin. Hindi ko po masukat yung pagpapala at yung pagmamahal na ipinadama sa akin ng ating Panginoon Diyos. Sa tinanas ko po na pagsubok sa aking buhay. Kaya po mga kapatid, huwag na po natin hintayin na dumanas pa ang sino man sa atin na kagaya ng dinanas ko bago manumbalik sa Diyos. Habang malakas tayo, humihinga at walang karamdaman, ito po ang the best natin magagawa. Pareale ang pupulit, pagkasalamat at pagsamba para sa ating Panginoon. So bago ko po tapusin ang aking pagbabahagi, nais ko rin ipagpasalamat kay Lord yung pong pagbibigay niya ng protection at nakita ko pong talagang paggabay niya sa akin. Pagkat nung araw po na hindi ko alam na meron akong virus sa katawan, ang dami ko pong taong nakasalamuha. Pinsang ko, ang mga kasamahan ko sa trabaho na halos 4 na araw kong kasama. Ang pinsang ko na siya sumundo sa akin sa airport. Ang mga kababayan ko sa Nueva Ecija na nakasabay ko sa bus. Higit sa lahat ang asawa ko at ang mga anak ko na nakasama ko ng 7 araw sa bahay bago ako mga-hospital. Malaking pagpapasalamat ko kay Lord. May isa man po sa kanila walang naging positibo at walang nahawa. Yun po ang isang napakalaking pinagpapasalamat ko sa Diyos. At ang isa pa po na pinagpapasalamat ko kay Lord, nandito na po ako sa aming bahay, sa aming tahanan. Nakauwi na po ako. Nakakap po ng aking mga anak. Nakakap po ng aking asawa. Nakasabay na ako kumain sa kanila. Yun po ang isang napakalaking pagpapasalamat at pinagpapasalamat ko kay Lord. Lahat po ng papurit pa, salamat. Ay binabalik ko sa Kanya. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Purihin po. Thank you, Lord. Ayan po si Brother June Bacani. Medyo mahina lang po yung kanyang pagkaka-record. Ano po mga kapatid? At ang nakakatuwa po dito, ang milagro talaga na nangyari po dito sa kanyang sitwasyon, yung senior niya nung huli, baka hindi po narinig nung iba, na lahat po nung mga tao na nakasalamuha niya, simula dun sa airport, hanggang sa bahay niya mismo na pati yung kanyang asawa at anak, na 7 araw po niyang nakasama, ay wala pong nahawa. Kaya thank you Lord po talaga. Wala pa naman pong nagtiwala sa Diyos na pinabayaan niya. At kagaya po nung advice niya sa atin, sabi kanina ni Brother June, ang kanyang word po doon is Proverbs 20:30, na sometimes it takes a painful experience to make us change our ways, ang sabi po doon. So sabi niya, wag na nating hintayin po na may mangyari na kagaya nung ganun bago tayo manumbalik kay Lord.
Kaya alam ko may usapan sila ni Lord. Nung una nga pong tumawag yung kanyang nanay na si Sister Lina, pinapray nga po niya. Gabing-gabi na po yun nung tumawag at umiiyak yung nanay at pinapray. Ngayon ang nasabi ko nga sa kanila, sabi ko sa kanya, pakisabi po kay June na makipag-covenant ulit siya kay Lord, sabi ko. Meron lang mensahe sa kanya ang Diyos. At dinig na dinig naman po niya yung mensahe ni Lord sa kanya. Ano po mga kapatid? Bago ko po tawagin yung mga kapatid natin na awit before the word, gusto ko rin pong batiin ng mga nanay sa Comfy. Si Mader, Sister Tess Veloria, si Nang Rempo, si Nang Nilda, Sister Cora. Ayan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Birthday din ni Sister Cora. Mother's Day, birthday niya. Happy birthday po, Sister Cora. At ang mga nanay po ng taga-dinalupihan na prayer group, sila sa Laia, sila Nanay Guring at lahat ng mga nanay doon, pati po ang mga taga-Katandala. Kaya ngayon dadako na po tayo sa ating word, pero ito muna po ang song before our word. Ay, magandang umaga sa Comfy Family. Yung ating paksa ngayon, yung ating community values, kung maaalala nyo, dito na tayo sa panghuli. It is about loyalty to God, or loyalty to Jesus, and loyalty to the community at all cost. So yan yung ating word for today. Gunitain ko lang sa inyo ang Comfy community values. Yung to love unconditionally, to understand and not to judge, to patience, to seek and save the lost. Passion for God is passion for His words. Unity,
to succeed in the ministry. And today, ito nga loyalty to Jesus or loyalty to God and loyalty to the community at all cost. Basahin ko itong ating word sa Luke chapter 9, dito sa mga talatang 57 hanggang 62. Okay. It is about the cost of discipleship. Basahin ko sa atin sa New King James Version. Now, it happened as they journeyed on the road that someone said to him, to Jesus, Lord, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Then he said to another, Follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Jesus said to him, Let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. And another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. But Jesus said to him, No one having put his hand to the plow, and looking back, is fit for the kingdom of God. No one. Amen. This is the word of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, lahat po ng parangal at papuri sa iyo po lamang. Ito pong mga salita mo, mga talatang aking nabasa, sa inyo po lahat magmumula ang kaalaman, karunungan, at kapuspusan ng Espiritu Santo. Ito pong mga talatang ito, it is for the edification of the body of Christ sa Comfy family. Hallelujah. At Lord, let the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, hallelujah. Yung ating communities o community values na loyalty to Christ, loyalty to God, and loyalty to the community at all costs ay napakahalaga, no? Ha? Okay. Itong aralin natin, una yung loyalty, ang ibig sabihin niyan ay faithfulness. Ang ibig din sabihin ng loyalty ay an unswerving allegiance. Ano, ha? Kumbaga, unswerving, unwavering allegiance tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So, tayong mga Kristiyano, kasali na ako, madaling masabi na tayo'y loyal, faithful, tapat kay Lord. Itong pangalawa na loyalty to the community at all costs, tingnan natin mga kapatid, tayong lahat ay by the grace of God ay siya nagbibigay ng strength, siya nagbibigay ng lahat-lahat para tayo maging tapat, loyal sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. Itong ating lesson ay meron akong isang salita na
na ito ang pangalan na ikaliligtas ng lahat ng tao dito sa lupa at meron akong acronym. Ang title natin ay Jesus. Ayan, ano, ha? So, ano ba tong acronym ng Jesus na ipinagkaloob sa atin ni Lord? So, loyalty, mga kapatid, napakahalaga nito sa ating pamumuhay. Yung bihira kasi, halimbawa, meron kang negosyo o may mga nagtatrabaho sa iyo o meron kang mga kaibigan, yung loyalty, kung ako ang tatanungin nyo, maipagpapalit ko pa to sa talent or skills ng mga, halimbawa ako, meron akong, halimbawa, kabuhayan o negosyo, kung ako papapiliin, bibigyan ko ng mataas na valor ang loyalty. Kasi yung skill, talents, pwede namang matutuhan. Pwede mong, meron ka mga empleyado or mga nagtatrabaho sa iyo, pwede mong ma-train, pwede mong ma-improve ang kanilang mga skills, mapapag-aralan. Pero yung katapatan sa, alam mo ba, sa company mo, kakaiba yon. Sa kaibigan, di ba, minsan marami kang mga kaibigan. Malalaman mo yung tunay na kaibigan mo kapag nandun ka na sa kawalan o nandun ka na sa kalagayan na para bagang the boat is sinking. Halimbawa, makikita mo yung mananatili. Ayan, mananatili hanggang wakas. Parang katulad tayo sa ating paglilingkod kay Lord, kailangan mananatili hanggang wakas sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. So itong acronym ko ng Jesus, una, yung J, jealous God. Ayan. So, ang ating Panginoon Diyos is a jealous God. Basahin natin dito sa Exodus. Tignan nyo, ha? Ayaw niya ng merong karibal. So, Exodus 20. Tignan natin, mga kapatid. Sa verse 1 hanggang 5. So, ang ating Panginoon Diyos, He is the epitome of intolerance toward a rival. Ulitin ko. So, yung ating acronym J, jealous God. Ang ating Panginoon Diyos, He is the epitome of intolerance toward rival. Kumbaga, so, pag sinabi nating epitome, perfect example. Pag sinabi nating intolerance, unwillingness to accept. Ayan, So, ang ating Panginoon Diyos, ayaw niya ng may karibal. Yan ang unang-una sa loyalty to God, loyalty to Jesus, sa ating Panginoong Hesukristo. And God spoke all these words saying, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. You shall not make yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or in the water under the earth. You shall not bow down to them, nor serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. Ayan. So, ang ating Panginoon Diyos, ang summary, kumbaga siya ang perfect example ng ayaw niya ng may karibal. So, loyalty, J. And
Yung isa pang J, sa Matthew 6:24. Ito naman J. Jesus says, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. Okay. Sa ibang version, money. Sa Bible, pag sinuri-suri nyo, napakaraming mga scriptures tungkol dito sa mammon, tungkol dito sa pananalapi, mga kapatid. So, dito, yung ating loyalty, sino ba ang master natin? Mammon or Jesus Christ? So, honestly, mga kapatid, kasi we live in a materialistic society. At marami nga mga tao, mamayang konti, siguro magkaroon kayo ng test. Paano mo matetest na loyal ka kay Lord o master mo ang pera? Hindi naman si Lord ang master mo. So, una, jealous God siya, ayaw niya na may karibal. Pangalawa, sinabi ni Lord na sino ba ang master mo? Ako o ang pera? Sa takbuhan natin, nung wala kay Lord, parang ang pinaka-testing dyan ano ba ang umuuko pa sa iyong kaisipan, sa iyong puso, sa iyong damdamin, at sa iyong gawa, sa iyong panahon? Ano ba ang umuuko pa sa iyo? Nung araw, siyempre, yung pagkita ng pera. Kumbaga, buong buhay mo, hindi lang paggising, minsan pagtulog mo, iniisip mo na kung paano ka magkakaroon ng ganansya, ng pera. Pag matutulog ka pa lang, tapos paggising mo, talagang maaga kang magtatrabaho. Hindi masama magtrabaho, mga kapatid, ha? At hindi rin masama ang pera. Ang ibig sabihin dito, baka ba suong ka doon sa trap, doon sa unang Korinto sa 6:10 na trap na the love of money is the root of all, or the root of all evils. Kumbaga, loyal tayo kay Lord, di ba? Pero susuriin mo, ano ba umuuko pa sa buong pagkatao mo? Nung unang panahon, again, sabi ko sa inyo, kasali ko doon na wala namang puwang o panahon ang Panginoong Hesukristo sa buhay ko. Kumbaga sa agenda, kung ano ang gusto kong makamtan dito sa lupang ibabaw na siyempre, gusto mong lahat meron. Saganang buhay, saganang ganito, kung ano gusto mong bilhin, saan ka gustong pumunta, so on and so forth. Parang sa agenda mo, kung hindi man panghuli si Lord, hindi siya nangunguna. Hindi siya nangunguna. Pero, tignan mo, kung loyal ka talaga kay Jesus Christ, so sino ba ang iyong master? Baka, ang pera ay hindi tayo uutusan. Ang pera ay gagamitin natin. Siya ang ating, kumbaga, hindi tayo ang master ng pera. Kumbaga, tayo we will use the money not only for our daily needs, but of course, ngayong kay Lord na tayo, we are all part of the propagation of the kingdom of God here on earth. So, yun ang yung pagsusuri na yon na sinabi ni Hesukristo. So, yun, sa Jesus. Yung susunod, letter E. Ano ba tong E? Tingnan natin dun sa ating lesson. Yung letter E ay enthusiastic challenge sa E. Bakit kanyo? Ano ba yung ibig sabihin ng enthusiastic? 'Di ba sa Greek, entheo, in God. Ayan, ha?
So, ang motivation natin, because of God. Okay? Challenge ito ni Jesus Christ eh. Sabi kasi nung isa, di ba, sabi sa, parang, susunod ako sa inyo. Sabi nung isa. Tignan natin ha, dun sa ating binasa. Balik tayo dun sa Lucas. Sige, 9. Tignan natin ha, sa 58 yan, 57. Sige, tignan uli natin mga kapatid. Tignan nyo yung challenge ni Lord. Ito na. And, ito. Lord, sabi doon, Lord, I will follow you wherever you go. Ayan. Ang sagot ni Jesus Christ, ito a challenge, pero enthusiastic challenge. Pag sinabing enthusiastic, having or showing great excitement and interest. Pag sinabi naman challenge, question the validity of the truth. Okay? Yun ang paloob doon. Challenge means appeal. Challenge means invite, call. O itong sagot ni Jesus Christ. Yung E, enthusiastic challenge. Okay? Sabi ni Lord, foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. So, ano ba yung challenge dito? Kasi, maraming kadahilanan ang mga tayo. Kaya tayo tumugon sa panawagan ni Lord. Kaya tayo napalapit kay Lord. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga motivation. Kaya tayo napunta kay Lord. Kayo, suriin nyo. Lahat tayo. Siyempre, sasabihin natin, kasali rin ako, dahil sa out of gratitude. Siyempre, pinagaling ako. Ano pa ba? Pinatawad ako. Nakatanggap ako ng loving kindness, mercy, in spite of what we have done. Yan ay mga karanasan ng karamihan sa atin. So, pero ang challenge ni Lord ay, kumbaga, ano ba ang ibig sabihin nito? Kasi nung unang panahon, naririnig ko rin, at salamat naman, at ang pagtanggap naman ng mga nakarinig ay nasa magandang pananaw. Kasi, pag lumapit ka kay Lord, lahat ng iyong problema, lahat ng iyong pangangailangan, ibibigay ni Lord yan. Lumapit ka lang. Parang ganon, ano, ha? O kaya, lahat tutugunin ni Lord. Gusto mo ng kayamanan, gusto mo ng kalusugan, God will give you that. Ayan. Totoo naman na God is sovereign. Kasi as He wills, His purpose in our lives will be accomplished. Pero itong enthusiastic challenge na to ay kakaiba. Kasi para bagang foxes have holes, birds have nests, but Jesus Christ has no place to lie down His head. O susunod ka pa doon? Para bagang anong klaseng challenge to? So, kakaiba eh. Para bagang, di ba, pagka susunod ka sa isang halimbawa, employer o sa church, halimbawa, susunod ka sa leadership. Kaya ka minsan sumusunod sa leadership kasi bibigay yung gusto mo. Pagka hindi na masyadong mabigay o may mga correction, there are times na hindi mo na siya leader. Kasi gusto mo, medyo leader kita pagka binigay mo yung gusto ko. Pero pagka hindi ko makukuha yung gusto ko, hindi na. Pero pinakamahalaga doon, tayo dito, sa any leadership, sa ministry, tingnan nyo kung sino nire-represent, si Jesus Christ.
kung ano ang kanyang interest. Siyempre, priority yung body of Christ, the church. Pero kung pupunta ka lang doon dahil yung gusto mo, makukuha mo or something, sabi ni Jesus Christ, ang challenge niya, Jesus offer no luxury, no materialism, only self-denial and sacrifice. Naku, may sasama pa kaya? Kasi, siyempre, pagka takbuhan sa kaharian ng Diyos, sangkatutak kasi gusto nila health and wealth. Pero dito, ang sabi ni Lord, sige, susunod daw siya, susunod. I will follow you. O sabi niya, no luxury, no materialism, only self-denial and sacrifice. So many are committed, but their commitment are self-commitment, not Christ-centered commitment. So ang gusto ni Lord, total commitment. Abandoning all of self and all of the world. Medyo mariribisa. Mag-e-examine ka. Ay, naku, ano kaya talaga ang aking motivation? So habang nandito tayo, si Lord naman ang nag-purify, siya naman ang nag-eliminate ng mga dross o mga kung anumang mga filthiness, i-cleanse ka niya Kapag nandito ka sa gawain, ngayon ipapaunawa sa iyo na, naku, kaya pala ako dapat na susunod, hindi pala yung naging motivation ko nung araw, pero mabait pa rin si Lord Hindi naman tayo, kumbaga, He creates situations and He is sovereign. Alam niya, pwede niyang ayusin lahat. So, yung loyalty to Christ, enthusiastic challenge. Ano yung susunod na letter? S. So, tingnan uli natin dito. Ito naman yung isa. Sa 59. Sige, basahin natin. He said to another. Ito naman yung isa. Follow me. Ayan, Pero, ito ang sabi naman nung sinabi niya, ikaw naman. Yung isa para bagang voluntaryo, I will follow you, I will follow you. Tapos, yung pala, nung naintindihan na niya, kanya-kanya na tayo ngayong fine-tuning ng ating service with the Lord. Yung isa naman, si Jesus naman nagsabi, halika, follow me. Sagot ng isa naman, ito. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Ano naman ang sabi ni Jesus Christ? Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. So, ano ba yung tinuturo dito? There is a sense of urgency. Kailangan immediate. Kaso dito, para nagkaroon siya ng divided attention. Kumbaga, ikaw, parang, another man, you, follow me. So, sabi niya kagad, punta muna ako sa, dun sa aking magulang. So, nagkaroon siya ng divided attention. Nagkaroon siya ng hesitation. Alam ko, legitimate yung kanyang concern. Tayong lahat, kasi siyempre, mahal natin ang ating families. O kaya, siyempre, kukonsult mo muna yung magulang mo. At sabi mo, Nay, Tay, magpo-full time ako. Nay, Tay, magseservisyo ko. So, sa function in the body of Christ, sa parts of the body, pati kalingkingan ay part pa rin. Kay malaki, kay maliit, kay ikaw ang paa, ikaw ang kamay, ikaw ang mata, ikaw ang boses, ikaw ang tenga, ano pa ba, mga parte ng katawan ni Kristo.
lahat tayo ay kailangan sa ministry. At alam kong lahat naman tayo hindi na natin dinidiscover ang ating gifts. Kasi the Lord has laid in our hearts on how to contribute for the glory of God and for the establishment of the kingdom of God here on earth in the probably the smallest or the biggest or the largest way that you can render the time, talent, and treasures that the Lord entrusted to you because we are all stewards. So, eto, medyo lehitimo talaga eh. Pero, sa Comfy Family, alam ko sa inyo rin, kung sino man yung may mga Christian communities, marami namang nag-iwan eh. Ibig naman sabihin dito, hindi mo naman tatalikuran yung iyong mga magulang eh. Kasi, yung extreme value ni Lord sa mga tao ay hindi mawawala. Mahalaga kay Lord tayo. Kaya yung sagot niya, lehitimo, pero divided attention. Ang gusto ni Lord, there is a sense of urgency. Kaya kailangan, oo, sige, pero go and preach the kingdom of God. So, sense of urgency, tsaka immediate. So, marami ng mga priority kasi ang ibig sabihin dito eh. Pang-ilan ba si Lord sa buhay natin? Siyempre, ngayon tayo na by God's grace, binigyan ng wisdom and understanding na Jesus first, yung joy, others, and then huli ka. Ngayon nga, minsan sasabihin ng mga mag-aasawa, number 2 na lang kita. Siyempre, minsan magugulat yung mga asawang babae o lalaki. Ha? Bakit? Meron ka ng number 1? Minsan, wag na kayong magbiro ng gano'n. Wag nyo nang gugulatin yung mga kanya-kanya yung asawa na sasabihin mo, honey, mahal, love, babe, number 2 na lang kita. Baka mamaya, pagkaguluhan pa yan, ha? Kasi, ngayon, sasabihin mo sa kanila, kasi si Lord ay number 1. So, kaya mo bang sabihin ngayon? Tignan mo yung misis mo o yung Mother's Day naman ngayon eh. Alam ko, katabi mo yun. O pwede bang sabihin nyo sa isa't isa? O tayo rin dito. Pwede ba natin, ay yung mga wala pang girlfriend pa lang, ano sabihin kaya ng mga kabataan sa girlfriend nila at boyfriend? Ha? Ano, Sister Ne? Okay. Kung wala? Yung mga biyud at biyudo. Yun, si Lord na talaga. Okay. Ayan, okay. Doon sa mga girlfriend, boyfriend, sasabihin mo pa rin pala na ano ba, Brother David, ano ba tawag mo doon sa girlfriend mo? Yun pala ang tawag. Yee-hoo! Dali. Sali. Ano, sabihin mo sa kanya. Kamustahin mo yung taga Bulacan? Good morning po. Hindi bale, ito. Dahil magkalab naman tayo. Sige, ito. Good morning po. Ano sasabihin mo doon sa girlfriend mo? Love, babe, number 2 ka lang sa lakas! Okay ako dyan. Okay? Hallelujah. Sa mga misis nyo, babe. Dito. Kayo rin, sali kayo. Tignan nyo sa mata. Baka mamaya, nandito tayo sa fellowship, tapos yung isa nasa kwarto, tapos ikaw nandun sa cellphone mo, tapos magkakalayo kayo. Maglapit naman kayong mga mag-aasawa. Ito talaga, ilalapit ko na to. Babe, number 2 lang kita. Sige. Sister Tata, ikaw naman. Hindi, kay Elmer. Bigyan mo na siya ng mic kasi hindi ko pwedeng itabi dito. Baka, ayan na. Happy Mother's Day ko, Ingat kayo
Tingnan mo na. Sino number 1? Oh, amen, amen. Okay. Oh, tuloy na tayo. Ano yung susunod sa acronym ng Jesus? You ba? Ba? Lord, you are number 1. Okay ba yan? Okay. Okay. You. O, tignan natin. May isa pa kasi. Tignan naman natin yung isa. Tignan ko ha. Saan na ba yan? Sa 61. Ito, 61. O, tignan nyo. Sabayan nyo ako. And another also said, ito naman isa talagang, Lord, I will follow you. Parang naalala ko yung may kanta dito, yung I will follow you. Follow you wherever you... Ano pa? Sige, sabay tayo. Malakas. Ready, go! Eto, sayaw to ng mga kami. Ano ba to? Ano ba tawag dito? Swing? Ano yan? Hindi, meron yan nung araw eh. Hindi bale, hindi ko natandaan kasi wala sa panahon ko yan eh. Okay. So, sabi ng isa, ito na. Sino ba yung, si ano ba yan? Si anak ni ano? Si Dwayne ba yan? O sino yung anak ni? Si Abby. Oo, sige. Abangan nyo yung dalawa, mag-share yun. Si Dwayne tsaka si Abby, ha? Oo. Ito. Another also said, Lord, I will follow you, but let me first go and bid them farewell who are at my house. Itong sagot ni Lord. No one having put his hand on the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So, ano bang ibig sabihin dyan? You is undivided allegiance. Ayan. Marami rin, kung gugunitain nyo, gustong maglingkod ng todo kay Lord. Pero kanya lamang, meron pa siyang dapat ayusin. Maaari doon sa kanyang lehitimo, finances. Maaari meron pa siyang aayusin sa kanyang, ano ba yan? Mga maraming factors. So, yung you, kailangan, yung allegiance natin, hindi divided. Dito, sabi niya, punta muna ako bahay. Uwi muna ako. Asikasuhin ko muna lahat para kapag ako'y naglingkod sa inyo, ay lubusan na. Kumbaga, aayusin niya muna yung kanyang bahay. May mga pagkakataon na hindi na nakapaglingkod kasi hindi naman matatapos yung aayusin mo sa bahay Hindi ko na sinasabing naging perfect na tayo porque na kay Lord na tayo naglilingkod parang naalala ko tuloy doon sa kay Martha tsaka kay Mary. Si Martha so worried about so many things. So yung kanyang allegiance, yung kanyang attention divided, ang daming inaalala. Sabi ni Lord, isa lang ang mahalaga, yung pinili ni Mary, yung salita ng Diyos. So, yun, tayo, eto rin, sasabihin naman, nagkaroon siya ng kailangan undivided ang allegiance natin kay Jesus Christ. Pero baka mag-end up tayo na hindi na makapag-service kay Lord dahil ang daming we are so worried about so many things. Kaya sabi, uwi muna ako. So, ang sabi ni Jesus Christ, ito, parang katulad dito ng John 3:16 na lagi nating nako-quote, memorize by heart na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and everything shall be added unto you. So,
yung ating allegiance kailangan hindi divided. Lihitin mo yung ating mga concern sa ating mga angkan. Pero alam nyo ba na kung mahal na mahal natin ang ating angkan, namatay si Lord sa lahat ng tao dito sa lupa. Kasama na yung ating angkan. May tatalo pa ba doon? Kumbaga, yung ating Panginoon Diyos, nagkatawan tao, namatay para sa kasalanan ng sanlibutan, tatalunin mo pa ba yun? Na gano'n niya kamahal ang lahat ng families dito sa mundo, regardless of race, creed, or color, lahat. O ikaw na, tayo naman, part lang tayo doon ng family. Namatay nga siya eh. So, medyo, siyempre, kailangan natin ng grace for us to really grasp and grace for us to really understand and obey. So, ano yung susunod? S. Doon sa dito rin sa Luke 9. Yung S kasi, selflessness, sacrifice, security. Doon sa verse 23 ng same chapter, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. So, man cannot esteem himself above God. He must deny himself. So, selflessness. Yung pick up your cross, sacrifice. Kapag tayo'y sumunod kay Kristo, ipinamuhay ang kanyang kalooban, tinanggap siya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas, pinawalang sala tayo, justified, sanctified by the grace of God. Ang pangako, buhay na walang hanggan. So, yun yung ating security. Kaya, yung ating loyalty kay Jesus. God is looking for loyal people who will serve Him and not look back. People who will serve Him, people who will serve Him and walk in His way. Honoring Him, loving Him, and worshiping Him. So yan yung loyalty to Christ. Yung loyalty to the community at all costs, mga kapatid. So, sa nakita ko, sa Comfy, hindi naman ako magsasalita doon sa ibang Christian communities. We cannot fathom the wisdom and knowledge of God sa any local expression of the body of Christ here on earth. Hindi natin ma-fathom o fully understand. Sa atin sa community, Comfy, by God's grace, yung ating mga kapatirang, kamanggagawa, ay sa awat grasya, tayo'y going 39. So, ang katapatan sa community ay namamasdan ko sa ating mga kapatiran. Bagamat may mga pangyayari na it is the doctrine of God's providence na really He knows what God is doing and what He wills for all the Christian communities in the world. Ang mahalaga ay loyal tayo sa community kinapapalooban natin. There must be a sense of belonging. At kung sakali man, nagkaroon ng mga splits sa churches, katulad ng Catholic, Protestants, at so on and so forth, mga different denomination, meron tayong pinagkaisahan na si Jesus Christ alone, yung doctrine ng Trinity. Bagamat may mga doctrinal issues tayo, maaaring yung iba ay Calvinist,
Yung iba ay kay Arminius or Arminian. Maaari tayo ay sa charismatic na the gifts of the Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, the functional gifts, the manifestational gifts, the motivational gifts. Let us not tayo sa kasi part tayo nung the Great Awakening na naganap yung charismatic movement. Huwag tayo, by God's grace, sound doctrine, Word of God. At kung meron mang mga nangyaring splits, let us pray na hindi dahil sa position or dahil sa pera o dahil sa kung ang Panginoon Diyos, naalala ko dun sa Acts 5, na kung yan ay sa Panginoon Diyos, ay magko-continue. Sabi nga ni Gamaliel. Pero kung yan ay hindi nagmula sa Diyos, it will die a natural death. Kaya maraming mga nagkaroon ng expansion to the kingdom of God. But still, yung pinaka-basic doctrine, the Word of God is the authority. At tayo, we live by the grace of God. Ang ating salvation is through faith, by grace, through faith in our Lord Jesus Christ, not by works. At doctrine, sound doctrine sa Bible, huwag tayong lilihis para ang ating pagkakatawag ay tayo maging loyal. Kasi, siyempre, maraming mga, kasi meron kasing mga preferences, may mga distinct pagkakatawag ang Panginoon Diyos sa local expression of the body of Christ here on earth. Isa tayo doon. So let us embrace, treasure. Kaya loyalty to Christ and loyalty to the community. Meron din ako narinig na mga sharing, patotoo. Kasi hinalintulad niya sa halaman. Kapag yan ay nakatanim na, huhugutin mo. Tapos itatanim mo doon sa isang taniman, may posibilidad na malanta, mamatay, or so on and so forth. Kung sa tinanim ni Lord, doon ka nakaka-feeding of the Word of God, living a life of holiness, walking in the light, it is still by God's grace. So remain in that community na ang pinaka-authority is the Word of God. So, God bless us all. Yung ating values sa community, Jesus, jealous God, Jesus says, enthusiastic challenge, sense of urgency, undivided allegiance, and selflessness, sacrifice, and security. God bless us all. Sige, mananalangin tayo. Hallelujah. Lord, lahat ng papuri, parangal sa inyo po lamang. Lahat po ng aming napakinggan, salamat po na kayo po ang naging mouthpiece para maipaabot. It is by your grace. At the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit remains in us all. God bless us all. God bless. In Jesus' name, amen, amen.